Current bid is 95,000. So, paano ito na? Paano ba yan? Pa-picture na. Ay, pa-picture na. Meron ba 100,000 dyan? 100,000. Going, going nowhere? Going somewhere? Going bulilit. So ayan, actually maganda to. Bid! Any bidder pa? 110,000. 120,000. Alam nyo, very ano to, Joey dala yung painting, dalawang, ano ba yung pinabid ko yun siya? Ito, dalawa yun, ito no? Yung maganda pa pala yung napagbid ko. Malira naman ako. Joke lang eh. So, 120,000. Any more bidding? Any more bid pa dyan? Paano ba? Yeah, bidder pa sa 120. 120,000. Joey dala yung painting. Ito, for sure, tataas to. 130,000 pesos! Yes! Hindi, for sure, tataas to in time. Especially, 130. alam nyo na, tataas. Yes, especially pag, alam nyo na, tumaas ulit, 140,000 pesos na! Grabe naman yan. Ayan, oh. So ano, i-hammer na ba natin to? Muna! Ako na 140. Pero talagang konti lang. At ito yung mga una niyang mga painting. Kaya for sure, tataas yung price nito. Ayan, kilala naman natin lahat si Sir Joey De Leon. Ayan. 140,000. Fair warning. Fair warning ba? Going once. Oy! 150. Sino yan? Sino yan? Ha? Online? 150,000 for Joey De Leon. Painting. Pero maganda to kasi nakapisay ito eh. Ito pala yung ano mo, bakit naman? So, okay. 150,000 going once. Going nowhere. Going twice. Wala na to ha. Wala na? Hindi na namin sold. Hindi sold. Hindi na nakakahapon. So you better bid now. Fair warning. Fair warning. Last call. Oy! 160,000! Grabe ha? Uy, nabili ko to. Alam ko pagkakabili ko dito ay nabili ko dito? 100? Ay, less na nga. 90 yata. At nagkaroon nito ng issue kasi si Andre Llano was a friend of ni Sir Joey at medyo bakit daw binenta. Kasi si Sir Joey, hindi siya nagko-commission painting, binibigay niya lang to sa mga close friends niya. So, kumbaga yun. So, last, ano? Meron pang bidder na 160. 160, current bid 150? Meron! Ay! Wala na ba? Pag nagdadagdag ako ng info, tumataas ah. At alam niyo din po ba, na pag ito, masyado pa pong bata si Sir Joey De Leon. Oo. Pero pag tumaas yan, tataas pa yan. Baka tumaas na ulit. So pag nagdadagdag tayo ng info, tumataas ha. Pakita natin. Dalawa yan. Saan yung isa ko niyan? Actually, dalawa itong nabili ko. Ayan siya. So para makita, meron siyang dedication pa niya. Alam niyo ba na yung pinagbentahan dito was used for education of yung anak ni Andrew Llana, ni Sir Andrew. So, going once. Ngayon, napakaganda nito. Ito, napakaganda nito, promise. Going once. Going twice. Fair warning. Wala nang hahabol pa. Mura pa yan. Lost call. Last call, ha? 2002. This was made in 2002, October 14. May dedication kay Anjo and Jackie. And of course, signed by Joey De Leon. Yeah. Okay, so hammer na. And it's sold for 160,000. Si Amilo lang kasi, isama na mag-auction ako. Totoo lang, ayaw mo mag-auction. Iniipo mo lang yan. Pero okay naman. Ha? Alright, ito naman. One of my holy grail, and if I'm not mistaken, the highest
item that I have here in my museum. Ako si Angelo Bernardo. Welcome sa Dekada Collectible Show. Pipicture namin dito ang mga coins, collectibles, vinyl records, toys, books, antiques na dumadaan sa amin. At mag-interview din kami ng mga collectors and dealers. Siyempre, hindi mawawala ang ating mga pics at mga pasyal na may kinalaman sa collectibles. Tara, pasyal tayo! Ito yung first release ng commemorative or inauguration medal 1961. Kasi ito, consign mo na lang. I-consign ko sa'yo, boss. Magkano naman? 35 lang siguro 35. sa akin. Doon sa auction, siyempre, doon mo makikita talaga yung market value, di ba? Ngayon, sinabi ko na sa inyo, yung market value nito, ganito lang. Tapos pag pina-auction natin, yung 35 nyo, hindi ko masasabi, hindi ako pwede magsalita ng tapos, pwedeng mabenta, pwedeng hindi mabenta. Ngayon, kakonsayin ko sa inyo to, subok lang. Subukan lang natin na ibenta sa 35. Kung mabenta sa 35, dahil auction yun, pwede pang may maglaban dyan. Kailangan mo lang dalawang siraulong bidder para umakyat mo maging 100 o 300. Boss, iwanan ko sa'yo. Bansayin mo sa akin, 35. It's big metal, 76 millimeter bronze. Is there a bid for 35,000 for this medal? It's a Diosdado Macapagal 5th President Medal, December 30, 1961. Going once. Fair warning. Okay, wala. No bids. Ginasol. Umaasa sa bisig itong bigyan ka ng biyaya makuha yung June 11 pa po sa kayang gusto niya. Pero very rare to it. Pwede sa pang museum talaga. Pero kasi pagka ganyan mga collectibles o mga memorabilia, tatay, kasi may kanya-kanya siyang definition. Pwedeng sa inyo po, ganun po yung tingin nyo na very collectible siya, very demand, yung may naisip nyo na mabibenta siya, na talagang ganun yung price niya. Pero may mga instant na hindi nangyayari yung iniisip po natin. Nangyari, may gamit ako, binili ko ng ganito din, mahal. Sabi ko sa tingin ko, mabibenta ko dahil sa tingin ko collectible gusto, wala na itong meron, gano'n. Pero at the end of the day, walang bibili. So, parang gano'n din yung nangyari sa inyo. Sa akin kasi kung meron akong bibili ako ng 35,000 or hanggang 200,000, dun sa item na gusto ko. Kumbaga, hindi dahil sasabihin sa akin ng ibang tao na, eto boss, rare to. Rare na yan, boss. Papalo na ng 1 million. Itong museum to, collectible to, na wala na itong katulad. Kasi po sa akin, hindi ko yung talaga gusto eh. Parang, may kanya-kanya po. Pero pag nakakita siya ng right buyer niya, na idol si Macapagal yan, just Macapagal, di ba? Kung idol niya talaga yan, probably, bibili niya. Mura na ito eh. That one here. Sabi ko, kahit ako at paliwarin mo si tatay. Yung ganito, mura na po ito. Pinaliwanag ko na sa kanya. Yung mga madusin ng ganito, paperweight lang to eh. Natag ito paper na ganito. Table medal. Table medal. Pero, medal. Ano siya talaga? First, yung commemorative opo. table medal. Kasi, kakala ko naman something na ikaw ba? Tinan niyo po. Ikaw magkano ko ito bibigyan? Well, in-offer na sa akin yung 35 noon. Sabi ko, hindi ko kaya ng 35 yan. Kasi nga, ganito, common. Come on. Sabi ko, pero kung gusto mo, Hindi to rent tayo. i-offer natin as option eh. So, yun na nga, sabi ko, hindi natin tatawaran, 35,000 yan. I-offer natin yung option, tingnan natin kung may bibili. So, yung pinaka-proving ground mo, yung option. Na ang nananaig, yung market force eh. Ibig sabihin, itong auction natin, what is na nakikita mo mga tao dito, may mga online yan, worldwide. So kung mundo, nakita na yan at hindi nag-bid, ngayon ano yung sinasabi yun sa inyo? Sabihin, actually, dito rin tayo.
Wala kang siguro nakikita pero kasi siguro wala talaga clamor. There are no clamor for this or maybe individual that no. Pero pag tayo ko nakikita ito, iba ito mga presidente. Ako kahit 5,000 kumayan ito eh. Magkano ito yung bilhin? Ito to. Ang tawag sa inyo yan? Ito to. Magkano yung bilhin? Dun sa Parang 2.5 yan. Oh, yun. Wala pa to. Sa akin lang po, totoo ha. Masakit man po. Kaysa naman tayo magpasa. Kasi dito talaga ako nagpapasa tayo. Ayoko magsabi ng, ito, baka mabenta mo ito ng ganun. Doon tayo sa diretso, pero at least wala tayong false soap. Never ako nagbigay sa tao ng false soap eh. Mahirap kasi yun. Sabihin na ganun yung price, pero at the end of the day, ang price ay mababa lang. So yung tao na umasa, masakit. Yung nasa, yung sabi ko sa inyo, kung may connected, mababa lang palang price eh. Hanggang maaga dapat kasi bigyan mo yung best na hanggang price. Hindi, ilagay niya sa auction. Kasi nga po, pagkakaintindi ko sa usapan nyo, sabi niya nga, nagbigay siya yung price. Hindi, ngayon, in-insist niyo po yung price na ganun gusto. So, nag-advise lang si Angelo na ilagay sa auction para po, baka, may slightest chance. Kasi kung sa kanya, hindi siya kubra. So, it means, sa kanya rin ako depende rito. Tatanong mo, boss, magkano price nito? Sasabihin niya yung price. So, sa amin lang at kapwa namin kolektor, hindi lang siya nakikita ng ibang tao. So, ngayon, nilagay sa auction para din po mas maraming makakita at mas maraming makabid. And eventually, doon palang makikita na walang bidding. Ibig sabihin po talaga, is that something na pricey talaga. Hindi pa sa akin naman, hindi naman po sa pang-bidding, kumbaga pang-museo. Hindi po. Dahil sabi mo kanina, hindi sa kasama sa top 5. Hindi, kahit hindi ko pa po nakikita tayo yung sinasabi na rin. Akala ko kung sa inyo kasi 1/4 kilo. Sabi niya kasi 1/4 lang. Oo, 1/4. Pero akala ko kung ano, hindi ko alam na ganyan. May mga ganyan nga, pagtapon lang dito eh. Yung mga ganyan. Kasi may nakita dito sa place. Meron lang nga ako yan eh. Marcos din eh, nandun natin sa lamesa ko eh. Yung ganyan po, sa inyo nga para pumanyo. Wala nga, pakalat-kalat lang. Hindi ko yan pang museum piece. Tay. Kaya ngayon, tay, ano siya? Siyempre makinig tayo doon sa market. Yan yung proving ground mo, yung market, di ba? Yung sinasabi niya. Tapos di ba pinakita ko na sa inyo yung libro. Nakalagay naman, nasulat naman doon sa libro. Hindi kami kung bahay nun. At may pinakita pa sa inyo na isa yung binibenta. Yung Commonwealth Medal. Kaya pala, hindi ko na konsulta yung expert ko. 2.5 lang yung benta na sila eh. Diba? Tapos nung tinanong ko kayo ulit, ngayon nakita nyo, nagtanggit pa doon, $600, diba? Ngayon din ako kayo. Ay, may nakita ba niya sa side? Hindi, yung ibang medal na binigay sa kanya. Kasi, kumbaga, isang hari sa Malacanang na umupo sa mas mahalagang value sa isang hari na nagpagawa para ibigay din sa mga katiwala yung taas. Siyempre, ang minasa ko po, hari. Hari at Pilipinas, presidente. Oo, pero ito kasi ano to eh. Nanlumo na ako na. Bilang sinasabi ko na. Parang walang kwenta pa lang presidente. Hindi sa walang kwenta yung presidente. Yung item po ang sinasabi. Kasi kung kunyari po ang thinking po natin, may presidente siya, kahit anong ilagay mo na item, kung may mukha ni makapagal, ganun na yung thinking niya po eh. So hindi ko po siya kinokontra. Sinasabi ko lang po kasi napunta na po tayo nung sa parang hari to, so parang walang kwenta. Hindi po kasi kung ganun ang thinking natin, lahat magawa tayo ng kahit anong ballpen, lagyan mo ng presidente. So isipin mo na real siya. O keychain, o yung yung mga ganito, mga medal, mga ganyan, pabigat. So, lapu-lapu. So, paano ko sila lapu-lapu? Siyempre, mas doon po yung pumapasok. Hindi po to rare collection. Yun, nawala lang yung tapunan eh. Pero yung paperweights yung hindi talaga siya rare collection. Ako tayo, kung gusto ko lang, kung gusto ko lang po kayong tulungan, siguro, magigil ko lang dyan. As much kahit hindi ko kailangan, siguro pwede ko siyang bilhin ng 3,000 as of good faith lang. Pero, yun nga po, masakit man sa kalooban, hindi talaga siya pang museum eh.
Hindi siya collection na pang-museo po. Kung meron po gamit si Makapagal, yung mga personal niyang gamit. Yun po ang pang-museo. Ito po kasi ay ginagawa, hindi pa nga natin alam, private, galing ba talaga sa Malacanang? Official siya na. Official mga inauguration. Madami po ito eh. Sa Kirlin ang Opo, pinamimigay po ito. ano ni Giselle. Basta naman ay alam ko po na marami tayong mga problema. Kaya gusto ko yung tulungan sa po. Business. Okay. Tayo. Hindi, ito na tayo. Uwi mo yan tayo. Tatalo sa Hindi, uwi mo yan Marami tayo. akong libro doon about Marcos history. Ito siya sa libro rin. Siya rin ang expert ko. Pag dinala mo sa akin yan, sa kanya ulit tatanong. Kaya mga libro. Ito tayo, uwi mo yan. Bibigyan na lang kita ng pang-uwi mo kahit 2,000 na yan. Dahil ako, mabait si tatay kaya ako pahingaw sa followers ko siya talaga nagkwentuhan kami. Masakit man sa kalooban ko na hindi kita mapagbigyan. Pero kasi tayo, kung pagbibigyan kita, siyempre, it's very unfair din. Nakuha ko yun. Para sa iba na bibili ako. Oo. Ang pagkaintindi ko kasi, sorry boss sabi ko, bakit pwede itong pang-museo? Yun lang po sa akin. Oo. Kasi as a presidential inauguration, first release siya. So, kumbaga, yun ang knowledge ko, yung pagkaka-alam ko sa mga Nakita mo ba sa Google? Sa katalog. Napunta siya sa kanya yung sa katalog eh. Nasa ano nga lang yun eh. Hindi ako nagkakamali. $60 yata. $60 yung katalog. Bakit na? 3,000 nga. Okay po, boss. Hindi na po siya. Ito po. Sige, para lang po. Nakakalungkot. Sa oras na binigay. Ako po, actually, tayo, pagbagin niya. $60 po. Ayan na. Hindi pa siya nasusold. $60. So, nagkain ba ang dollar ngayon? 60. That's 57. Tax? 57 yata. 3,420. Diba? So, itabi niya yan tayo. Kaya na lang. Hindi ko na kayo kamalahin. At yan. Sige po, dahil. Kaya po. Kayo mga mahal ko kayo dahil kayo po yung mga nasumaybay talaga. Ito po. salamat sa panahon na siya. Bahay mo tayo, tingin ka pa ng iba. Baka meron ko pa doon mga pinatabi. O, pamatahin tayo. Tama ng anak mo. Ingat-ingat ka po. Yeah. Nakakalungkot. Marami akong collection doon. Oh. Isang Pilipino, okay. Ano tayo? Simpatiya. Walang mulay. Halo tayo doon sa damdamin ng taong bayan. Dahil sabi ko, ang bayan, yun ang gobyerno. So, kung anong problema, di sama-sama tayo. Pero hindi, walang kulay, walang politika. Sabi ko, nakita niyo si Bustoyo. Nagbibigay pagkain, tubig. Normal lang, tama lang. Dahil sila, hindi natin sila kailangan na tayo ay... Pero hindi po tayo, sabi ko, hindi tayo nakipagbulang dito. Maraming natutulungan yung phone shop, Pinoy Posta. Nakikita natin yung American Posta, siya yung nagpumalo. Yung vlog po ni Boss Bernardo, sabi ko, noong 2021, sabi ko, nagpapasalamat po kami, Boss Bernardo, Bustoyo, na nabuhay ang mga negosyo sa Pilipinas. Yan po talaga ito. Yan talaga ang damdamin. Pero ako, nagpapasalamat po ako. Nagpapasalamat po sa tatay mo.